Magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon po. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa gfc.com.ph at kung kayo po ay panauhin at na may katanungan, mangyari pong lumapit tayo sa reception table sa likod. At pagkatapos ng panambahan, ikalulugod po namin sagutin ang inyong katanungan. Ngayong hapon po ay pagpapatuloy ni Pastor George ang naumpisan po natin sa pagbubukas ng 2 Korinto, unang kabanata, noong nakalipas na linggo. Ito ang pakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo at pagpapatibay. Sa ating pong pagtitipon, naway ituon po natin ang ating mga puso upang umawit sa ating mapagbiyayang Diyos. Na kahit tayo ay nahihirapan, ang Kanyang perpektong pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang Kanyang habag ay patuloy na nagbibigay sa atin lahat ng pag-asa. Sabi nga po sa awit 50, talata 15, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you. You shall glorify me. Bitahan ko po kayong tumayo at umpisahan po natin ang pag-aawitan sa ating Panginoon. Rejoice, 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 let every tongue rejoice, one heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Come those whose joy is morning sun, and those weeping through the night. Come those who tell of battles won, and those strong beneath the fight. For His perfect love will never change, and His mercies never cease. But follow us through all our days, make us earth and hope of peace. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice, one heart, one voice, O Church of Christ, rejoice.
Sabi po sa awit 46, talata 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. God is our refuge and strength, a very present help in time of troubles. Tumawag tayo sa Panginoon sa ating kahirapan at matiyagang maghintay ng may pag-asa sa Kanyang kanlungan. Springs of comfort seem to fade, and all my hopes decline. Yet, gracious God, where shall I flee? Thou art my only trust, and still my soul would cleave to thee, though prostrate in the dust. Hast thou not bid me seek thy face, and shall I seek in vain? And can the ear of sovereign grace be deaf when I complain? No, still the ear of sovereign grace attends the mourner's prayer. Oh, may I ever find access to breathe my sorrows there.
Sabi po sa awit 119, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap ng kanyang kalooban. Awitin po natin. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng kanyang salita, siya ay sa atin kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Papawiin niya ang kanyang pangamba, kung tayo'y laging mananangan. Ang kanyang patnubay lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Kung ating buhay sa kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakampi. Ang bawat biyaya, ang lahat ng tuwa, ay palagi ang sa atin. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Kay tamis manalig sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayo pag-utusan, buong puso tayong maglingkod. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Para po sa pagbasa ng banal na salita, manatili po tayong nakatayo. Ikalawang Korinto, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 10. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Iniuusig kami, ngunit hindi kami pinapababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Maaari na po tayong maupo para po sa panalangin.
Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapagsama-sama upang kami po ay makapagsamba at makapagpanalangin at makapagkinig ng inyong salita. Tunay nga na kayo ang aming dakilang Diyos na nararapat lamang nabigyan ng kapurihan dahil sa sakripisyo na inyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo Jesus, na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Tunay nga ito po ay isang testamento ng inyong katapatan, ng inyong grasya at ng inyong awa sa aming mga taong hindi karapat-dapat na bigyan ng kaligtasan. Ngunit dahil sa inyong dakilang pag-ibig ay naririto kami ngayon sa inyong harapan at nagkaroon ng kapatawaran. Panginoon, patawaran niyo po kami kung kami man po ay naging unfaithful sa inyo, na imbis na bigyan ng panahon ng aming ninilay-nilay sa inyong salita at sa aming pananalangin, ay ibinigay namin ang oras namin sa ibang mga bagay na hindi naman importante. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, kung kami man po ay naging mapagmataas at hindi naging sensitive sa aming mga kapwa, lalong-lalo na sa aming mga kapatiran. Patawarin niyo po sana kami, Panginoon. Tunay nga na kayo ay tapat at alam namin na dahil sa dugong dinanak ng aming Panginoong Hesus, kami ay nagkaroon ng kapatawaran. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming gobyerno, ang aming presidente, hanggang sa kahuli-hulihang miyembro ng kanyang kabinete. Panginoon, gabayan niyo po sana sila. Sana ay pamahalaan nila ang aming bansa ng may katapatan at honesty, dear Lord. At hindi po sana sila manguna pa doon sa paggawa ng kamalian, bagkus ay pag-isipan sana nila kung paano nila matutulungan ang aming mga kababayan para ang kanilang buhay ay maisaayos at mabigyan ng maayos na pamumuhay talaga. At hindi lamang yon, Panginoon, tinataas po rin namin sa inyo ang aming iglesia, lalong-lalo na yung mga kapatiran na may karamdaman. Kilala niyo po kung sino sila. Ang hinihiling po namin, Panginoon, ay kagalingan at provision na rin para sa kanila. At sa mga kapatiran naming nagkakaroon ng hinagpis, nagkakaroon ng grief dahil sa mga pangyayari sa mga nakaraang araw, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kaginhawaan, ng kapayapaan na nanggagaling lamang sa inyo. Tunay nga na kayo ang aming dakilang Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming puso't isipan. Kung meron man pong gumagambala sa aming pag-iisip, tanggalin niyo po sana ito, Panginoon. And instead, ang inyong banal na espiritu na siyang nasa amin ay gamitin niyo po na mangusap ito sa aming mga puso't isipan. Pati na rin po ang mga salita na aming maririnig mula sa inyo sa hapong ito. Tinataas ko po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway, Panginoon, kayo po sana ang siyang mangusap sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, everyone. Natapos na tayo dun sa 1 Corinthians, di ba? So, we are already in 2 Corinthians, yung pangalawang liham ni Pablo sa Corinto. Pero kung naririto kayo last Sunday, I think narinig ninyo dun sa binanggit ni Joshua na yung liham ng Corinto ay hindi lang dadalawa, 4 pala. May A, B, C, and D. Di ba bago yung 1 Corinthians, may nauna na raw na isang liham bago yung 1 Corinthians. And after 1 Corinthians, meron pang isang liham na tinatawag nilang painful or sorrowful letter. No? Yan yung letter C na liham. At yung letter D na liham ay itong pag-aaralan natin ngayon, yung pangalawang
Corinto. This is actually the fourth letter, no, technically speaking. Pero yung dalawa, hindi na alam kung nasaan at hindi raw inspired yun. And only these two letters. Kaya una at ito yung pangalawang Corinto, itong hapon na itong. Excited ako actually kung ano ang nilalaman nitong liham na ito. At actually sa umpisa pa lang makikita nyo na Parang maraming paghihirap at pagdurusa. At yan ang makikita natin sa hapong ito. Pero bago ang lahat, kung pwede po sana ay imbitahin ko kayong magsitayo at ating babasahin ang ating pangunahing talata sa pangalawang Korinto, chapter 1, verse 8 to 11. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pa't kami ay nawalan ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan at patuloy na magliligtas. Sa Kanya ay inilalagak namin ang ating pag-asa na muli niya kaming ililigtas. Dapat din ninyo kaming tulungan sa pamamagitan ng panalangin upang marami ang magpasalamat alang-alang sa amin para sa pagpapalang ipinagkaloob sa amin bilang kasagutan sa maraming mga panalangin. Pwede na po tayong magsiupo. Meron po tayong 3 punto sa hapong ito. Sinabi rito ni Pablo, kaya niya ipinaalam sa mga taga-Korinto ang mga nangyari sa kanya sa Asya. At ito yung mga nangyari. Una, na sila daw ay nabigatan sa pasanin ng higit sa kanilang lakas. Pangalawa, na sila'y nagtiwala sa Diyos at hindi sa kanilang sarili. At ang pinakahuli, na sila'y pagkalooban ng tulong bilang kasagutan sa kanilang panalangin. No, katulad ng binanggit ko kanina, kung nabasa nyo na itong 2 Corinthians, sa umpisa pa lang, chapter 1 pa lang, makikita nyo na kung ano yung tema nung liham na ito. At dito, ipinapahayag ni Pablo yung mga naranasan niya na pag-uusig, paghihirap at pagdurusa. At ang nangyari daw ay imbis na siya ay sumuko, imbis siya ay mawalan ng pag-asa, ay lumapit siya sa ating dakilang tagapagligtas. Dahil siya ang ating pag-asa sa gitna ng paghihirap. Muli dito sa verse 8, ang sabi rito, hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan sa higit sa aming kaya. Ano pa't kami ay nawalan ng pag-asang mabuhay. Now, dito pa lang binabanggit na ni Pablo tungkol sa kapighatian na naranasan nila. Actually, yung title ni Josh last Sunday, kung naalala nyo, Kaginhawaan sa gitna ng paghihirap. Yung title ko naman ay Pag-asa sa gitna ng paghihirap. Kaya medyo may hawig because yun ang tema talaga ng liham na ito. No, it's all about the difficulties and challenges na hinarap ni Pablo nung siya ay nangangaral o naghahayag ng ebanghelyo. At kahit siya ay nasa kalagitnaan ng ganong klaseng paghihirap, siya ay patuloy lamang na nagtiwala sa Diyos. Dahil alam niya na sa kanyang kahinaan ay mayroong kalakasan, that in our weakness, God's strength is revealed. So kung titingnan natin ulit yung verse 8, dun sa umpisa pa lang, ang sabi niya, hindi namin ibig na di ninyo malaman. Sino yung namin? Yung namin ay sino? Si Pablo at si Timoteo. At ang sabi niya, ayaw niyang hindi malaman ng mga taga-Korinto ang ang mga kapighati ang dinanas nila sa Asya. Ngayon yung Asya ay hindi yung Asya na alam natin ngayon, nakasama tayo yung Pilipinas, no. Yung Asya ay yung Asia Minor or yung present-day Turkey, na kung saan ay naroon yung binanggit ni Apostol Juan sa Pahayag, chapter 1, yung 7 iglesia
ng Asya. At ano yun? Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. No, 7. No? At ito yung Asya nung panahon ni Pablo. Pero bakit kinailangan ni Pablo na ipaalam sa kanila itong pagdurusa o itong paghihirap na kanilang dinanas dito sa Asya? Bakit niya kinailangan na ipaalam? Alam po ninyo, unang-una sa lahat, kung babalikan natin yung passage natin last week sa verse 5 and verse 6, ang sabi rito ni Pablo, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan o yung comfort sa wikang Ingles. Subalit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. At kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan, na inyong dinanas kapag kayo'y matiyagang nagtitiis na gayong ding paghihirap sa aming dinaranas. Mas maganda siguro yung translation na ginhawa, no? Kaysa kaaliwan. Kasi yun ang mas tingin ko mas tamang translation ng word na comfort. No? Kaginhawaan o kapanghingahan. Anyway, I think alam nyo naman kung anong sinasabi dito ni Pablo na sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, merong comfort, merong kaginhawaan, merong kapayapaan na nanggagaling kay Kristo. At yun ang gusto niyang ipaalam dito sa mga taga-Korinto, na ang Panginoong Hesukristo ay tapat at siya ang nagbibigay sa atin ng kaginhawaan sa kalagitnaan ng ating paghihirap. Alam niyo kung bakit? Dahil nung si Kristo Jesus ay nandito sa lupa at siya ay nagdurusa hanggang sa kanyang kamatayan, ang Panginoong Diyos, ang kanyang Diyos Ama, ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas, ng kapahingahan, ng kaaliwan, ng kaginhawaan sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa. At yan din ang dinanas nila Pablo at ni Timoteo at nung kanyang mga kasama nung sila ay dumaranas ng matinding pag-uusig at paghihirap. Naramdaman nila ang kaginhawaan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ang katotohanan na kanilang pinanghahawakan para sila ay magkaroon ng pag-asa at makayanan ang matinding pagsubok na kanilang dinaranas. Pangalawa, yan yung unang dahilan. Pangalawa, dinedefend kasi ni Pablo yung kanyang sarili dun sa akusasyon na siya daw ay pabago-bago ng isip. No, sa wikang Ingles, fickle-minded daw siya or vacillating dun sa English translation. Tingnan natin sa verse 15 and 17 ng 2 Corinthians 1. Sabi rito, dahil sa pagtitiwalang ito, nais kong pumunta muna sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pangalawang biyaya. Nais kong dalawin kayo sa aking paglalakbay patungong Macedonia at buhat sa Macedonia ay bumalik sa inyo. At nang matulungan ninyo ako sa aking paglalakbay patungong Judea. Ako kaya ay nag-aatubili ng naisin kong gawing ito. Ginagawa ko ba ang aking mga panukala na gaya ng taong makasanlibutan na nagsabi ng oo, at gayon din ng hindi? Masisense nyo dito na para pinagtatanggol ni Pablo yung kanyang sarili. Kasi nga may accusation na bakit pa bago-bago ka ng isip? Sabi mo pupunta ka rito, pagkatapos mo sa Macedonia, pagpabalik ka, dadaan ka ulit. Pero hindi ka na naman bumalik. Ngayon, kung naalala niyo ulit, yung binanggit ni Josh last Sunday, bumisita si Pablo di ba? Ang tawag nga dun sa pagbisita niya na yun ay yung painful visit. Dahil nga yun ay nanggagaling dun sa report ni Timoteo na nung natanggap nila yung unang liham ni Pablo, yung 1 Corinthians, negatibo ang kanilang response. Kaya bumalik agad si Pablo at hinarap niya yung mga tao na nandun. And he called that as the painful visit. Pero anong ginawa ng mga karamihan, ng mga nasa iglesia ng Corinto? No? Inaway siya. To the point na parang siya ay nireject at pinaalis. At dahil dyan,
Siyempre, hindi na siya babalik, di ba? Kaya yun ang sinasabi niya, hindi pa bago-bago ang isip ko. May nangyari. At ito ang nangyari, kaya hindi ako nakapunta dyan. But primarily, besides that, na dinedefend niya yung sarili niya, ang tingin ko talaga yung major reason niya kung bakit niya binanggit yung affliction na nangyari dun sa kanya sa Asia, ay upang mahikayat niya rin yung mga kapatiran sa Korinto. Lalo na yung mga dumaranas ng matinding paghihirap, na tayo ay magkakaroon ng kaginhawaan, ng pag-asa kay Kristo sa kalagitnaan ng ating pagdurusa. Yun ang gusto niyang ipaalam sa mga taga-Korinto. Ngayon, actually hindi nabanggit dito ni Pablo kung saan specifically at kung ano specifically ang nangyari sa kanya doon sa Asia. Wala siyang binanggit dito sa pangalawang Korinto. Isang ang commentary na nabasa ko, ang sabi niya, kasi yung affliction na binabanggit niya o yung pagdurusa na binabanggit niya sa Asia ay yun daw yung painful or yung sorrowful letter na sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yung mga issue na nakasaad daw doon, yun ang nagbibigay sa kanya ng mental stress, ng mental torture. Kaya siya nahihirapan. At yun ang tinutukoy nila na yun daw yung affliction o yung pagdurusa na binabanggit dito ni Pablo. Maaari kasama yun. That could be part of it. Pero I think ang binabanggit talaga dito ni Pablo ay hindi lang yun. Meron talagang physical endangerment para sa kanya. Meron talaga siyang kinokomprontang mga panganib na kung saan ay pwede niyang ikamatay habang ipinapahayag niya ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. At doon sa aklat ng mga gawa ay binanggit doon ang isang pangyayari na kung saan ay muntik na. Sila Pablo at yung kanyang mga kasama na mapatay dahil sa riot na nangyari doon. Basahin ko yung mga gawa, chapter 19, verse 28 to 32. Nang marinig nila ito ay napuno sila ng galit at nagsigawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Napuno ng kaguluhan ang lungsod at sama-sama nilang nilusob ang tanghalan. At sinunggaban sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonia, na kasama ni Pablo sa paglalakbay. Nais ni Pablo na pumunta sa mga tao, ngunit hindi siya pinayagan ng mga alagad, maging ang ilan sa mga pinuno sa Asia na kanyang mga kaibigan, ay nagpasugo sa kanya at siya'y pinakiusapang huwag mangahas sa tanghalan. Samantala, ang iba ay sumisigaw ng isang bagay at ang ilan ay iba naman, sapagkat ang kapulungan ay nasa kaguluhan at hindi nalalaman ng karamihan kung bakit sila'y nagkakatipon. Meron nang riot, may chaos na nangyayari doon. Alam nyo kasi sa panahong ito, sila Pablo at yung kanyang mga kasama ay nangangaral ng salita ng Diyos dito mismo sa Efeso. At marami ang nakakilala sa Panginoong Hesus dahil sa kanilang paghayag. Ngayon, meron isang tao na nangangalang Demetrio na isang panday. Ang ginawa niya, itinipon niya ang lahat ng mga panday doon sa Efeso at nirali niya yung mga tao laban kina Pablo at sa kanyang mga kasama. Bakit? Kasi marami na nga doon sa mga taga-Efeso, tumalikod na dito kay Artemis at sumusunod na sa Panginoong Hesus. At dahil dyan, naapektuhan yung kanilang negosyo. Mga panday sila. Ano yung ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga altar, ng mga santo, ng mga Diyos-Diyosan nila. At dahil dyan, talagang nanganib ang buhay nila Pablo at nung mga kasama niya. Alam niyo naman yung mga panday, di ba? Kung ano yung mga hawak nila. Mayroong martilyo, may itak, may kung anong klaseng bakal, di ba? But you see, yun ang realidad na hinaharap nila Pablo. Their lives are constantly in danger for the sake of the gospel.
Kaya nga pagdating dito sa chapter 15 verse 31 ng unang Korinto, ang sabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, yun ay isang tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. I die daily. Alam niyo yung panganib na kanyang kinakaharap. Now, every time he preaches the gospel. Kaya pagdating nga dito sa verse 8, muli kung titignan ninyo ano sabi ni Pablo, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Nakita niyo yung sinasabi rito ni Pablo? Hindi na niya kaya. Gusto na niyang bumitaw. Di ba parang may kanta na gusto mo nang bumitaw? No? Anyway, sorry. Naalala ko lang. Parang hindi na niya kaya. Suko na. No, sa sobrang pagod niya, no, he was at his breaking point, kung pwede man nating sabihin in layman's term. Pero dito may imagine mo talaga yung hirap na dinanas niya. Actually, dito sa liham na to, dito sa 2 Corinthians, marami siyang binanggit about the afflictions that he went through. Meron sa chapter 4, meron sa chapter 5, sa chapter 7. At dito, pakita ko sa inyo sa chapter 11. Meron din dito, medyo mas mahaba-haba lang. Verse 23 to 28. Ang sabi ni Pablo, sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib sa kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Nakita niyo yung hirap, no? Nung kung ikaw ay nahihirapan na, I don't know kung naranasan mo na yung ganong klaseng hirap na dinanas ni Pablo. I wouldn't be surprised kung talagang stressed out siya parati. No? Kumbaga, pagod na pagod talaga. As in pag-uwi niya, plastado, tulog ka agad. Dahil sa sobrang pagod. Imagine, yung ganong klaseng mga pagsubok, yung ganong klaseng mga paghihirap na dinanasan niya. Tayo kaya, nasa ganong klaseng sitwasyon ba tayo ngayon na parang gusto mo nang bumitaw, na gusto mo nang sumuko, parang ayaw mo na halos ma-depress ka na talaga? Are you already at your breaking point? Naiisip mo na ba talaga na, Lord, ayoko na. Alam po ninyo, may panahon talaga sa buhay natin na idadaan talaga tayo ng Diyos sa mga pagsubok at paghihirap. Na kung saan ay mababurden ka talaga, na kung saan ay mahihirapan ka up to that point na sasabihin mo talaga na, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Pero alam po ninyo, kaya inaalaw ng Diyos yan na daanan natin ay dahil sa gusto niyang ikaw ay sumuko na talaga. Nasukuan mo na yung ginagawa mo at sumuko ka sa Kanya. Yan ang gusto niyang mangyari. At hanggat hindi ka natututo at hindi umaabot sa punto na yun ng pagsuko, ay patuloy lamang yan. Kung kilala mo ang Diyos mo,
Paulit-ulit lang yan. Hanggang dumating ka sa punto na kung saan ay sasabihin mo sa Kanya, Lord, I give up. I surrender to you completely and I trust you fully. Tingnan natin sa ating pangalawang punto sa verse 9. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. At ito yung dahilan kung bakit ako ay naniniwala na hindi lamang yung mental stress o mental torture sa mga taga-Korinto ang nagpapahirap sa kanya. Kasi ano sinabi ni Pablo dito? Sabi niya, tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan. Ibig sabihin, alam niya na anytime soon or anytime along the way, pwede siyang mamatay. Kumbaga sa wikang Tagalog ay, ano ba yun? Yung isang paa mo ay nasa hukay na. No? Yung isang paa mo ay nasa hukay na. At yung sa pagkakakilala natin pa kay Pablo na hindi duwag, matapang to na hindi siya natatakot na pumunta dun sa mga volatile na lugar ng mga pagano para mangaral ng salita ng Diyos. Do alam naman natin na inaasahan niya rin, kung nabasa niyo na yung ibang mga liham niya, inaasahan niya rin na sana ay maabutan niya yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Alam naman ni Pablo talaga na ang kamatayan ay nariyan lang, na anytime pwede siyang mamatay dahil sa kanyang ginagawa. Imagine, nag-cause na siya ng riot doon sa Efeso. Kung hindi siya pinoteknahan ng Diyos, hindi siya talaga makakalabas doon ng buhay. Tapos ang kinalaban pa niya ay yung mga panday. Tayo isang panday lang. Ang dami ng pinapatay, di ba? Hindi kayo natawa, sorry. Okay lang. Bagay kasi pinag-uusapan natin dito pagdurusa at paghihirap no? Kaya dapat malungkot lang tayo. Sorry for that. Anyway, tingnan ninyo sa Filipos chapter 1, verse 18 to 20. Sabi ni Pablo, ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahahayag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y patuloy na magagalak, sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. You see, Paul was in prison nung sinulat niya itong liham na ito. Though he was hoping na sana siya ay iligtas ng Diyos dun sa kanyang kaawa-awang sitwasyon, pero sinasabi niya rin na hindi siya takot humarap sa kamatayan. Bakit? Dahil siya ay nagtitiwala sa kaniyang Diyos. At dahil kilala niya ang kaniyang Diyos. Kaya sabi niya, I will exalt Christ in my body. No, itataas niya ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kaniyang katawan. Kung ito man ay sa buhay o di kaya'y sa pamamagitan ng kamatayan. Nung isang linggo, may isang lalaki na lumapit sa akin, taga-church, though I won't name him lang. Sabi niya sa akin na, alam po ninyo, madalas hindi ako makatulog. Lately, hindi ako makatulog. Meron kasi akong naiisip na problema na parang hindi ko kayang resolbahin. Normally kasi hindi nangyayari sa akin yan Lahat ng problema, kahit gaano kahirap, nabibigyan ko ng solusyon Pero ito, hindi ko alam bakit hindi ko talaga masolusyonan. At hindi ako nakakatulog. Kaya sabi niya sa akin, pwede po ba ipanalangin niyo ako? At kung pwede rin ay hilingin niyo rin sa Diyos kung ano yung dapat kong gawin
sa mga susunod. So sabi ko sa kanya, sige, papanalangin kita. Pero alam ko na kung ano yung dapat mong gawin sa susunod. At yan ay lumapit ka sa Diyos at manalangin sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Sabi ko sa kanya, alam mo, dinadala talaga tayo ng Diyos sa mga ganung klaseng sitwasyon upang tayo ay turuan na hindi magtiwala sa ating sarili, kundi magtiwala sa Kanya. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ang dahilan kung bakit madalas ay hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, alam niyo kung bakit? Kasi tayo ay umaasa sa sarili nating pangunawa. Now, we lean on our own understanding. At dahil dyan, ang gagawin ng Diyos, dadalhin ka niya sa isang sitwasyon na kung saan ay hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Para ano? Tawagin ang atensyon mo. Para lumapit ka sa Kanya at hindi magtiwala sa iyong sarili, kundi sa Kanya lamang. Nakakalungkot lang minsan kasi ang gusto natin, Lord, tulungan mo ko. Ito yung problema ko. Ganun ang gawin mo. Inuutusan pa natin yung Diyos kung paano niya solusyonan yung problema natin. Alam po ninyo, pag lumapit na tayo sa Diyos, sigurado yan, re-resolbahan niya yan. Pero hindi sa gusto nating paraan. Re-resolbahan niya yan based doon sa kanyang kalooban. No, it will be according to His will, not based on our will. Kasi alam nyo bakit? Madalas kasi, yung kalooban natin o yung will natin, madalas ay may problema. Kadalasan kaya tayo may problema, ang problema ay tayo, ang puso natin. That's the reason why if you look at Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ano sabi ni Jeremiah? Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ito yung ipinaparating ni Pablo sa kanyang mga mambabasa, na ang dahilan kung bakit tayo ay dumaranas ng pagsubok at pagdurusa sa buhay na ito ay upang matuto tayong hindi umasa sa sarili natin o sa sarili nating kaalaman o karunungan, bagkus ay magtiwala tayo sa Diyos. Bakit? Kasi madaya daw, lubhang madaya ang ating mga puso. And that is the reason why you lean not on your own understanding, but you lean on God. You trust in Him. At ang sabi niya, pag tayo daw ay magtiwala sa Diyos, ano daw ang gagawin ng Diyos? He will make our paths straight. Di ba? Idediretso niya yung ating mga daanin. Maaring hindi yun yung solusyon na gusto mo, pero yun ang kalooban ng Diyos para maging maayos ang buhay mo. Ngayon, pagdating dito sa ang sabi ni Pablo, kundi magtiwala daw tayo sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Bakit ito ang ginamit ni Pablo sa sa salarawan o pag-describe kay God? Bakit hindi ang Diyos, ang dakilang Diyos na makapangyarihan o dakilang Diyos na tagapaglikha ng langit at lupa, bakit Diyos na bumubuhay sa mga patay? Kanina kung naalala niyo ang binanggit ko, hindi takot si Pablo na humarap sa kamatayan. Alam niyo kung bakit hindi siya takot? Ito ay dahil sa kung sakali man siya ay mamatay, alam niya na bubuhayin siyang muli ng kanyang Diyos. Di ba? Siya yung sumulat ng muling pagkabuhay sa unang Korinto chapter 15.
Kaya alam niya ito. Alam niya na ito ay totoo. At dito siya umaasa, dito siya nakaangkla, dito siya nakakapit. Lalong-lalo na kung siya ay dumadanas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Unang Korinto chapter 15 verse 42 to 44, gayon din naman ang muling pagkabuhay sa mga patay, itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay itinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay itinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay ng katawang espiritual. Kung may katawang makalupa ay mayroon ding espiritual. Ito yung pinanghahawakan ni Pablo. Ang Diyos lamang ang siyang may kapangyarihan na buhayin ang mga patay, katulad ng ginawa niya sa ating Panginoong Jesus. Diba? Jesus is the first fruits of the resurrection. At ito ang Diyos na pinagkakatiwalaan ni Pablo. Ito ang Diyos na kinakapitan talaga ni Pablo. Kaya nga kahit na siya ay dumaranas sa sobra-sobrang hirap at sobra-sobrang pagdurusa dito sa kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ay mayroon pa ring pag-asa si Pablo. Bakit? Dahil kilala niya ang kanyang Diyos. Na siya ay hindi lang Diyos na bumubuhay sa mga patay, bagkus siya rin ang Diyos na nagliligtas sa kanyang mga hinirang sa gitna ng kamatayan. Tingnan ninyo sa verse 10 ng pangalawang Korinto, chapter 1. Siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan at patuloy na magliligtas. Sa Kanya ay inilalagak namin ang ating pag-asa na muli niya kaming ililigtas. No, hindi lang kilala ni Pablo kung sino ang kaniyang Diyos. Kilala niya rin yung kasaysayan o alam niya rin ang kasaysayan nung kanyang mga kababayan, nung Israel. Na kung saan ay makikita natin base sa kasaysayan na kung ilang ulit na nagkasala at sumuway ang mga Israelita sa Diyos, pero anong ginawa pa rin ng Diyos pag lumapit sila sa Diyos? Sila ay Kanyang inililigtas. God delivers them. Kaya ganun na lang ang pagtitiwala ng Diyos, ni Pablo sa Diyos pagdating sa kanyang sitwasyon. Dahil kung itong mga taong hindi nga tapat, pag nagsisi at nagpakumbaba sa kanya ay nililigtas niya, siya pa kaya? Tignan nyo dito sa Job chapter 5 verse 17 to 22. Narito, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y sumusugat, ngunit kanyang tinatalian. Siya'y nananakit, ngunit nagpapagaling ang kanyang mga kamay, inililigtas kanya mula sa 6 na kaguluhan, sa ikapito ay walang kasamaang gagalaw sa iyo. Sa taggutom ay tutubusin kanya mula sa kamatayan at sa digmaan mula sa tabak na makapangyarihan. Ikaw ay ikukubli mula sa gupit ng dila at hindi ka matatakot sa pagkawasak kapag ito'y dumating. Sa pagkawasak at taggutom, ikaw ay tatawa at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop sa lupa. Ito yung dahilan kung bakit si Pablo, kahit sa kalagitnaan ng matinding pagsubok at paghihirap na kanyang dinanas, hindi lang sa Asia, pati sa lahat ng mga lugar na kanyang pinuntahan, na kahit na siya ay pagod na at gusto ng, ayoko nang gamitin yung bumitaw, at gusto ng sumuko, to the point na alam niyang pwede niyang itong ikamatay. Buti na lang nakita ko si Pastor Pedro, madalas nga niya sabihin ay patay kung patay. Parang ganun ang attitude ni Pablo eh. Pero alam ninyo, alam kasi ni Pablo, kumpiyansa siya na yung Diyos na kanyang pinaniniwalaan, na yung Diyos na kayang bumuhay ng mga patay, na ang Diyos na tagapagligtas ay ililigtas siya sa kasiguraduhang kapahamakan.
At ako ay naniniwala na ang ibig sabihin ni Pablo na sigurado siyang ide-deliver siya o ililigtas siya ng Diyos mula sa kapahamakan. Ang ibig niyang sabihin doon na kung anuman ang mangyari dito sa sitwasyon na kanyang hinaharap, no? Maligtas man siya o hindi, maaring ikamatay niya eh. Siya ay naniniwala pa rin na siya ay ililigtas ng Diyos. Dahil ang kaligtasan niya ay hindi yung kaligtasan dito sa lupa kundi kaligtasan saan? Sa impyerno. At yun ay alam ni Pablo, kaya siya ay sigurado na ililigtas siya ng kanyang dakilang tagapagligtas. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo dito sa unang Korinto chapter 15 verse 54 to 57. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O death, where is your sting? Sa wikang Ingles. Tinalo na ng Diyos ang kamatayan nung siya ay ipinako sa krus at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Kumusta ka na nga ba, kapatid ko? Nahihirapan ka na ba sa dinaranas mo ngayon? Alam nyo, si Pablo, kahit sa sobrang hirap niya, sabi niya parang gusto ko nang mamatay Doon sa binasa natin kanina sa verse 8 and 9. Pero anong sabi niya? Siya ay nagtitiwala pa rin sa Diyos na bumubuhay ng mga patay. Ang pag-asa niya ay nakatuon kanino? Sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa sarili niya. Hindi sa mga sitwasyon na nangyayari sa paligid niya. Ang pag-asa niya ay nakatuon lamang sa ating dakilang tagapagligtas. Naalala ko yung isang kapatiran natin. This was more than 10 years ago. Sinare ko rin ito kaninang umaga. Some of you might actually know her. Kilala to ni Tita Linda. Isa rin sa mga ushers natin dun sa dating church dati sa Parañaque. Kilala rin ni Tita Alice. Alice ito. Si Tita Lita Mondejar. No? So during the time na nagkaroon siya ng cancer sa breast cancer na kumalat na sa buto. So we visited her, kami ni Ovi. And siguro nakailang bisita rin ako bago siya pumanaw. Pero every time na bumibisita kami sa kanya, so siyempre I was trying to encourage her and then pray for her. But you know what? It always end up na kami ni Ovi ang na-encourage. Kasi ang sabi niya, alam mo, itong dinaranas ko, kahit umiiyak siya dahil sa sakit baliwala ito kung ikukumpara mo ito sa hirap na dinanas ng aking tagapagligtas. Kaya sabi niya, alam mo, tanggap ko na to Pastor, tanggap ko na to hanggang kamatayan. Tanggap ko na to. At yan ang sinasabi dito kasi ni Pablo. Alam ni Tita Lita, ito yung sinasabi niya sa sinabi ni Pablo dito sa 2 Corinthians 5 verse 8. Ang sabi dito, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Absent from the body, home to be with the Lord. Marami sa atin ganun ang iniisip minsan, di ba? Lalo na kung dumaranas ka ng matinding pagsubok. Just the other night lang. Meron na naman ako. Totoo to, yung mga binabanggit ko, baka iniisip nyo, kwentong barbero. Hindi, totoo to. Madaldal lang ako at marami akong kinakausap. No, just the other night lang, kausap ko itong kapatiran na ito. Na sabi niya, minsan parang gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi.
And I know why she was telling me that. Kasi sa dami ng hirap at pagsubok na dinaranas niya. Pero sabi niya, alam ko mali yun. Siyempre, you cannot go ahead of God eh. Mali yun. Pero alam niyo, sa totoo lang, meron din akong ganong pag-iisip eh. Lalo na kung may matinding problema. Parang sabi ko, Lord, pwede ba mag-rapture na? O kung hindi, kunin mo na ako kasi parang ayoko na eh. Suko na ako. And the reason why God allows us to go into these type of situations is, iisa lang yan eh. Sinabi na dito ni Pablo eh, ay para matuto tayo na hindi magtiwala sa sarili natin, kundi sa ating dakilang Diyos lamang, na siyang pwedeng magligtas sa atin. Di ba? Kung nagtitiwala ka na kay Kristo, kung kilala mo na talaga si Kristo bilang iyong tagapagligtas, alam mo yan, na ang kaligtasan natin ay hindi lamang dito sa lupa. No? Actually, mas maganda nga pag nawala na tayo dito sa lupa. Dahil yun na ang umpisa na makakasama natin ang ating dakilang Diyos magpakailanman. Sa Filipos chapter 1 verse 21, sabi rin dito ni Pablo, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Biro mo, mamatay daw ay pakinabang. Pag sinabi mo yan sa mga taong hindi Kristiyano, pagtatawanan ka eh. Pero sa atin, we know what that means, di ba? Anong ibig sabihin nun? Alam naman natin eh. Kaya pag meron nang nauna sa atin, anong sinasabi natin? Buti pa siya, nauna na. Di ba? Yung mga makarinig sa'yo na hindi Kristiyano, parang may problema tong tao na to. Gusto na niyang umalis. But that's the reality. Di ba? Pag tayong mga Kristiyano, ganun tayo. Bakit? Meron kasi tayong pag-asa eh. Just like Paul, we have hope. We have hope in the midst of our troubles. Di ba? And our greatest hope is who? The Lord Jesus Christ. Di ba? Christ in you, the hope of glory. Punta na tayo dito sa ating huling punto, verse 11. Dapat din ninyo kaming tulungan sa pamamagitan ng panalangin upang marami ang magpasalamat alang-alang sa amin para sa pagpapalang ipinagkaloob sa amin bilang kasagutan sa maraming mga panalangin. Dito makikita mo na binigyan talaga ni Pablo ng importansya ang pananalangin sa iglesia. No, yung importance ng prayer life ng church. No, kasi dito binabanggit ni Pablo na hinihiling niya sa mga taga-Korinto na samahan sila sa ano? Sa pagpapanalangin sa kanila na upang sila ay maligtas, maprotektahan at hindi madisgrasya. Katulad ng pagpapanalangin sa kanila ng iba pang mga iglesia. Tingnan ninyo sa Roma chapter 15 verse 30 to 31. Ngayon isinasamo ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin, upang ako'y mailigtas sa mga hindi sumasampalataya na nasa Judea. At upang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal. Nakita nyo rito kung paano hikayatin ni Pablo ang mga taga-ibang iglesia na siya ay ipanalangin din. Alam po ninyo, yung pananalangin, this is not a means to manipulate God or enforce your will on Him. Hindi ho ganyan yan. At hindi yan mangyayari. Ang prayer, dito sa wikang Ingles, ang sabi ko rito, it is a manifestation of our dependence on God. No, ito ay isang senyales na ikaw ay nagpapasakop sa Kanya. That we acknowledge that He knows all things and that nothing happens in our lives without Him knowing. Bakit? Kasi Siya ay isang Diyos na omniscient. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, parang kinalimutan na ako ng Diyos Parang pinabayaan na niya ako. Hindi po.
Tao lang ang pwedeng gumawa niyan, pero ang Diyos, hinding-hindi niya gagawin yan. Dahil wala yan sa kanyang character. At alam nyo, bilang kanyang mga anak, meron ding expectation sa atin eh. Ano yun? Na tayo dapat ay isukli natin yung kanyang pagmamahal sa atin ng ano? Pagmamahal din. At paano ito nakikita? Sa pamamagitan ng ating pananalangin at pasasalamat. At kunin ko na rin na itong pagkakataon na ito na sabihin sa inyo kung bakit natin ginagawa yung ating monthly online prayer meeting. Diba? We do this once a month lang nga eh. No? Every first Wednesday of the month. No? And based on dun sa nakita ko sa huling, itong last Wednesday lang nung nag-prayer meeting kami, by the grace of God, dumarami na tayo. At dumarami na rin yung prayer items. No? Pero alam po ninyo, dito sa prayer time natin, dito nangyayari yung tinatawag natin na one anotherness. Bakit? Kasi we pray for one another eh. At hindi lang yun. Dito rin natin nakikita at nalalaman kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kapatiran. At dahil dyan, meron tayong opportunity na na lapitan sila at tulungan. 'Di ba? Na-exercise natin ngayon yung tinatawag natin na one anotherness. No, like itong isang halimbawa, alam ko naman na kilala niyo naman si Nanay Eva, 'di ba? And I know, most of you know na dumana siya ng isang klaseng procedure na tinatawag na na angioplasty. At marami sa inyo, alam ko, ang nagbigay at tumulong, pero alam po ninyo, kulang pa. Kulang pa. Kasi alam nyo naman, yung procedure na angioplasty ay hindi maliit na halaga. Malaking halaga yun. Kaya kung sakali man ay hinihipo ng Diyos ang inyong mga puso, huwag kayong natumulong, huwag kayong mag-atubili na tumulong. Okay po ba? Hindi, that is one example of how we are to really help one another and care for one another. So ulitin ko, once a month lang yung ating online prayer meeting. Online na lang nga eh. Hindi na kayo kailangan pumunta rito eh. No, online prayer meeting every first Wednesday of the month. No, for all of our members. Members nga lang muna. Okay, yung mga members natin. Pwede niyong hingin yung Zoom link, no? Kila Ayan and Ernie. At kung babalikan natin ulit yung verse 11 ng ating pangunahing talata, no, makikita nyo rito na talagang hinihimok ni Pablo ang mga taga-Korinto na manalangin at magpasalamat sa Diyos doon sa mga biyayang kanilang natanggap na nanggagaling din sa mga panalangin ng karamihan. No, alam kasi ni Pablo nga na marami ang nananalangin para sa kanila. At kung titignan natin yung mga binasa natin kanina, 'di ba? Si Pablo pa mismo, sabi niya, hinihimo ko kayo na tulungan ninyo kami sa pananalangin. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, gaano ba kayo kadalas manalangin? Nananalangin ba kayo? Do you spend time in prayer? And when you pray, do you pray for others? Or do you only pray for yourself? Wag naman sana, 'di ba? The reason why we come to the Lord is not only to lift up our own concerns or even the concerns of others, but it's because we love Him. It's because we want to spend time with Him. Di ba? Yun sana ang dahilan. But the reality is, alam naman natin na karamihan sa atin ay dumaranas ng matitinding pagsubok. At yun din ang isang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa kanila. At kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito na sabihin sa inyo na katulad yung hiniling ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa mga iba pang iglesia sa Asia o sa mga iglesia na kanyang na church plant, no, is ipanalangin nyo rin ang inyong mga pastor. No? Though I know a lot of you are already doing that,
But my request is that you pray also for your pastors. Alam po ninyo, hindi ho kasi madali yung pagpapastol. Hindi ho talaga madali. Imposible nga ito kung wala yung banal na espiritu sa buhay namin. Pero alam po ninyo, katulad ni Pablo, kaming mga pastor ninyo, mga tao din yan. No? Nahihirapan din, nabibigatan din sa mga suliranin na dala-dala namin sa aming mga balikat. No, minsan nga hindi kami nakakatulog sa kakaisip ng mga suliranin na ito. Hindi po ako nagrereklamo ha. No, pinapakita ko lang sa inyo yung aming pangangailangan din. No, yung aming vulnerability also. And kung katulad ninyo na dumadating kayo sa punto na parang hindi nyo na kaya, kami rin, there are also times that happens to us. And kasi hindi lang naman church ang dala-dala namin di ba? We also have our own personal lives to deal with. Di ba? Meron sa amin, may issue ngayon sa kanyang health. Meron ay may issue sa kanyang negosyo, sa trabaho. Huwag mo nang isali yung issue sa sarili naming pamilya. Kaya just like you, we also go through difficulty na kinakanta ko rin yung gusto ko nang bumitaw. Sinabi ko na rin, no? Hindi. Ang gusto ko talagang sabihin, yung sinasabi ni Pastor Pedro parati pag nahihirapan na kami. Sabihin niya, patay kung patay. In Chinese, paktay kung paktay. No, but seriously, mga kapatid, kaya kailangan lagi tayong nagsasama-sama at lumapit sa Panginoon sa panalangin. No, hindi lang dun sa monthly online prayer meeting natin kundi maging kapag tayo ay nagsasama-sama dito bilang isang iglesia sa araw ng Panginoon, na tayo ay sama-samang sumasamba sa Kanya at nananalangin para sa isa't isa. Para sa Diyos na suportahan tayo at iligtas tayo sa mga pang-araw-araw na hamon na ating ikinahaharap sa ating buhay. Di ba? And that basically, what we're doing is we're carrying one another's burden. We bear one another's burden when we pray for one another. And let me end, dito po tayo magtatapos sa pangalawang Korinto, chapter 12, verse 9 to 10. Nasabi dito ni Pablo, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Manalangin po tayo. Diyos, Ama namin, tunay na ang inyong salita ay totoo. At ito ay nagdudulot sa amin ng kaginhawaan at pag-asa kung kami man ay dumaranas ng matinding pagdurusa. Dakilang Diyos, naway patuloy na kumilos kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita upang aming mapagtagumpayan itong mga pagsubok na aming kinakaharap. Naway luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan ngayon. Mahal ka po namin, Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaya po nararapat tumanggap ng kaluwalhatian ng Panginoon mula sa ating buhay at mga kalagayan. Ang ating sukdulang kasiyahan ay dapat na pagnilay-nilayan ng gawaing pagliligtas ng ating manunubos at ang kanyang kayamanan ng ating kaugnayan sa Kanya at ang pag-asa na mayroon tayo sa Kanya. Awitin po natin na I will glory in my Redeemer. Imbitahan ko po kayong tumayo sa ating pagtatapos. Ransom me, mine was the sin that drove the bitterness and hung him on the judgment tree. I will glory in my Redeemer, who crushed the power of sin and death, my only Savior before the holy judge. May mga announcements lamang po tayo bago ko ibigay yung benediction. Tagalog Online Bible Study, itong darating na Thursday po, March 13, 8 p.m. via Zoom. Ang pag-aaralan po natin ay Tito chapter 1 verse 10 to 16. Then Golden Ladies Bible Study sa Biyernes, March 14 naman, 1 p.m. dito naman po sa GFC Center. And then Women of Grace, itong darating na Sabado, March 15, alas 9 ng umaga, dito rin po sa GFC Center. Imbitahan niyo po sana yung inyong mga babaeng kapamilya at kaibigan. Youth Bible Study, itong Sabado rin po, March 15, alas 3 ng hapon naman, dito rin po sa GFC Center. Kung may mga anak kayo at kapamilya ng mga kabataan, pwede niyo po silang ipa-attend dito. And then Men of the Word. No, ang Men of the Word ay
umpisahan na itong mini conference na tinatawag that The Sins We Excuse. At ang unang-unang session ay tungkol sa the sin of loving the world. Ilagay niyo po ito sa inyong mga kalendaryo, March 22, Sabado, 8 a.m. hanggang tanghali, alas 12 ng tanghali. March 22 pa po ito. Okay? Tapos, couple seminar. No, sa lahat ng mga married couples or yung mga ikakasal pa lamang, pwede po kayong sumali rito. Millstones or milestones sa June 27 to 28. No, a seminar to strengthen your marriage. No, limitado lang po ang slots nito. Kaya kung pwede ay mag-register na kayo kaagad o magtanong man lang doon sa ating registration table sa likuran. And lastly, ang anniversary po natin, anniversary celebration ay gagawin po sa March 30, alas 10 ng umaga. One service lang po tayo, hindi po dito. Doon tayo sa Madison Events Place, sa taas, sa 3rd floor, kung saan tayo nagmi-meet dati. So one service lamang, tapos meron din tayong pagkain, at kung yung iba sa inyo ay gustong magdala, pot bless, no, you are always welcome. No, meron nga lang tayong listahan doon sa table, kung ano yung gusto nyong dalhin, kung nasa isip niyo na, pwede nyo pong ilista doon sa likuran. Because after the shared meal, meron ho tayong fellowship na gagawin. So we'll be at the Madison's Place from 10 a.m. up to around mga 2 p.m. Okay? So ang ating benediction verse ay sa unang Thessalonica. Tama no? Thessalonica chapter 5, 23 to 24. Sorry for that. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyong tumatawag na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed day, everyone.